Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jacin's Video at shoutout kay Ruben Corpus. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang waste token na ibinigay ng Aaron ay ang identity brand na ibinigay ng Kishan Hall sa panahon ng martial arts competition. Kapag nakita mo ang waste token na ito, matitiyak ni Ningyu na ang lalaking nasa harap mo ay ang maalamat na misteryosong lalaki sa Jiangho. Nang marinig ang paninindigan ni Ningyu, mas nasasabik ang isang grupo ng mga babaeng disipulo ng Diao Palace. Bagamat hindi inaasahang namatay ang misteryosong lalaki, maraming tao sa ilog at lawa ang mahilig magkwento tungkol sa kanyang mga alamat, at natural na narinig ng mga tao sa palasyo ng Baguio. Sa orihinal, pinakikinggan lang nila ito bilang isang alamat, ngunit hindi ko maisip na isang araw, ang mga misteryosong tao ay magkakaroon ng ganoong kalapit na pakikipag-ugnayan sa kanila. Isa pa, itong misteryosong lalaking ito ang pinuno nila. God, ibig sabihin ba niya na ang misteryosong lalaki ang pinuno natin? I can't think of it. I can't think of it. Sobrang tapang daw ng misteryosong lalaki, pero kaya niyang labanan ang lahat ng bida. Kanina lang, binawi niya ang kamay niya at nawasak ang libu-libong tao. Totoo ang alamat, kumukulo ang mga babaeng alagad ng Baguio Palace. Noong napag-usapan ito noon ni Aaron sa labas, talagang naramdaman nila na ginagamit lang ni Aaron ang cover ng isang misteryosong tao, o may kinalaman sa isang misteryosong tao, tulad ng karamihan sa mga tao sa labas. Ngunit ngayong totoong tao na si Aaron, mahirap itago ang kanilang sorpresa. Ngayon, naniniwala ka ba na wala akong kinalaman sa Yaoshen Pavilion? Sa kabaligtaran, mayroon akong sama ng loob. Nakangiting sabi ni Aaron kay Ningyu. Tahimik na tumanggo si Ningyu, paumanhin, pinuno ng alyansa, mangyaring magutos. Ang susunod nating plano ay mabubuhay at mamamatay ng magkasama si Ningyu at ang mga alagad ng palasyo ng Baguio. Mag-impake ka na at aalis tayo kinabukasan. Aaron, umalis ka na dito. Natigilan ang buwan. Ang palasyo ng Baguio ay naririto sa libu-libong taon. Hindi naisip ni Ningyu na umalis dito. Kung matatalo ang mga tao ng Yaoshen Pavilion dito, babalik sila. Mabubuhay pa kaya sila dito? Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Kapag malakas na tayo, papauwiin kita rito. Panipi, matapos marinig ang mga salita ni Aaron, nahulog din si Ningyu sa pagmumuni-muni. Ngayon ay puspusan na ang Yaoshen Pavilion, at oras na para tumanggap ng mga tao. Dahil sa labanan ngayon sa palasyo ng Baguio, nawalan sila ng mukha. Hindi maiiwasang hanapin ang eksena at mabawi ang kanilang reputasyon. Sa oras na iyon, tiyak na gagawin ng Yaoshen Pavilion ang kanyang makakaya, at ang palasyo ng Baguio ay maaaring humarap sa isang ganap na matinding pag-atake na walang pagkakataong manalo. Sa panahong iyon, paano mapoprotektahan ang palasyo ng Baguio? Napakalaking pagpipilian para kay Ningyu na magpasya kung mabubuhay sa pangalan o mananatili sa mga luntiang burol. Matagal na natahimik si Ningyu. Sa wakas, nagngangalit siya, okay. Ngunit, pinuno, bakit kinabukasan? May gagawin pa ako bukas. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, kinabukasan, makikita-kita sa paanan ng bundok. May gagawin pa ako. Aalis muna ako. Siya nga pala,
Linlong ang tawag sa Silver Dragon. It maghihintay sa malapit. Kung mayroon kang sasabihin, lalapit ito sa akin kaagad. Oo, tumanggaw si Ningyu. Aaron at sinabing, si Shio at Kieshoy ang dalawa kong pinahahalagahan na mga disipulo. Kung hindi sila naayawan ng leader ng alyansa, gusto kong sundan kanila, pagsilbihan ka o pag-aralan ang isang bagay mula sa iyo. Dahil doon, ang dalawang batang babaeng disipulo sa tabi ni Ningyu ay agad na tumayo. Ang isa ay matamis at ang isa ay malamig. Sila ay dalawang magagandang babae. Ningyu, masyado kang kainahinala. Sabi ni Aaron na may mapait na ngiti iba at pagkatapos ay kurutin ang kanilang mga daliri upang labanan ang isa't isa. Nang ang dalawang spells ay nagsalubong sa hangin, ang gitnang punto ay nagniningning at sa liwanag, isang maliit na puting tuldok ay biglang lumitaw sa gitna. Palaki ng palaki, at sa wakas ay nagpapatatag sa laki ng isang itlog. Sa liwanag, ang mga butil ay kristal, berde sa puti, puti sa berde, parang hindi transparent. Aaron kilay, huwag unawain ang pagtingin sa maliit na tuldok na parang nagliliwanag na butil na general sa pagitan ng dalawang tao. Ano ang ibig sabihin nito? Panipi, ito si Shenyanzo. Nagulat si Han Xiaochen. Bagamat maliit ang bato, mararamdaman talaga ng Aaron na naglalaman ito ng napaka-espesyal na makapangyarihang puwersa. Oo, sina Shio at Kieshoy ang dalawang susi para makabisado ang Shenyanzo. Kapag nagtutulungan sila, maaari nilang ipakita ang Shenyanzo. Kapag nasa tabi mo sila, maaalagaan ka ni Shenyanzo sa lahat ng oras. Maganda ang ugali, tila nabihag niya ang tiyan ng isang maginoong may pusong kontrabida. Hindi nagpapadala si Ningyu ng isang tao para manood sa kanya, ngunit katumbas ito ng pagbibigay sa kanyang sarili ng isang malaking regalo. Ang Shenyanzo ay hindi lamang maaaring pahabain ang buhay ng mga tao, ngunit mayroon ding pinakamahalagang epekto. Nakangiting sabi ni Ningyu. Aaron ilang kakaiba, hindi maintindihan ang isang paraan, mayroon pa rin kung ano ang epekto. Ngumiti si Ningyu at tumayo sa labas ng bulwagan sa tulong ng kanyang mga disipulo. Sa labas ng bulwagan, muling inaayos ni Fu Mang ang mga bagong alagad ng unyon. Tumanggaw sina Ning Yashang at Kieshoy. Ang dalawang babae ay nagpapatawag ng Shenyanzo sa parehong paraan, ngunit ang bawat isa sa kanila ay gumagamit ng natitirang kamay upang magpadala muli ng enerhiya kay Shenyanzo. Wow! Bigla-bigla, ang maliit na Diyos na si Yan Zumeng ay bumulwak ng isang haligi ng tubig, at pagkatapos ay tuloy-tuloy sa labas ng tubig. Natigilan si Aaron, ngunit ang butil, na kasing laki ng kanyang hinlalaki, ay bumulwak ng isang haligi ng tubig na may diameter na higit sa 1 metro, na parang dragon ng tubig. Saglit lang, 100 meters na ang tubig sa labas ng hall. Ngumiti si Ningyu, gumalaw sa kanyang kamay, at ang haligi ng tubig ay biglang dumobble muli. Boom! Tulad ng isang baha, ang tubig ng haligi ng tubig ay nahuhugasan ng baliw. Sa pagtingin sa hitsura ni Aaron Lengleng, isang grupo ng mga babaeng disipulo ng palasyo ng Bagyo ay hindi maiwasang mapangiti. Ningbuwang pagdalaw ng kamay, bawiin ang enerhiya, pagkatapos ay marahang iniunat ang isang kamay, ang butil ng Diyos yan pagkatapos ay masunuring lumipad pabalik sa kanyang kamay. Kung mas malaki ang enerhiya, mas maraming enerhiya ang ilalabas ng haligi ng tubig. Tapos na sabihin, Kogyo-late buwan liwanag kamay ng isang iling, Guardian Bead flew sa Aaron. Matapos kunin ang Shenyanzo, Aaron nagsimulang gumamit ng enerhiya sa kanyang kamay, at pagkatapos ay direktang naglalayong ito upang maginiksyon ng enerhiya. Boom! Ang maliit na butil ng Diyos na si Yan ay biglang naglabas ng napakalaking alon. Ang mga alon ay 10-10 metro ang taas at ilang metro ang lapad, at nagmamadaling umalis. Boom! Si Fu Mang, ilang daang metro ang layo mula sa Aaron, ay inaayos ang kanyang mga bagong miyembro ng liga. Biglang bumahak, at isang grupo ng mga tao ang nabaligtad. Kahit nagpupumiglas sa tubig, kayang lubog sa tubig. Sa kabutihang palad, sa kalagitnaan ng hangin, walang pagpipilian si Linlong kundi ang umiling at mabilis na mahulog. Sa sandaling umindayog ang buntot ng dragon, bigla nitong naputol ang mga sumunod na alon ng tubig. Tapos yung Fu Mang group finally walang impact. Nang dumating ang mga alon ng tubig, tumayo sila na parang nalunod na manok. Shit, anong ginagawa mo? Fu Mang shouts sa Aaron. Aaron napahiya haulo, siya rin ay hindi inaasahan,
ang sarili ng isang enerhiya na pumasok. Ito umot o mas malaki Diyos yan butil hindi inaasahang maaaring magpadala ng napakalaking haligi ng tubig. Sa katunayan, hindi ako naglalabas ng masyadong maraming enerhiya. Kung maglalabas ako ng sobrang lakas, maaari pa nga akong direktang magkaroon ng baha. Sa pag-iisip nito, tiningnan ni Aaron ang Shenyanzo sa kanyang kamay. Napakahirap isipin na ang isang maliit na butil ay nakakapaglabas ng napakaraming tubig. Mayroon bang anumang espesyal na mekanismo dito? Itinaas pa ni Han Sanchen ang Shenyanzo sa isang 45 degree na anggulo upang makakita ng mas malinaw, tumitingin sa araw. Ngunit ito ay walang laman at wala. Ginagawa nitong hindi lamang nalilito ang Aaron, ngunit interesado rin sa gadget na ito. Sa teorya, ang dami ng enerhiyang inilalagay ni Shenyanzo ay maglalabas ng maraming haligi ng tubig hanggat maaari. Minsang sinabi ng ating ninuno kay Ningyu na ang pagpapakawala ng enerhiya ng tubig ni Shenyanzo, kahit na ang pinakapinalabas, ay maaaring humantong sa dagandong ng makalangit na ilog, lumubog sa lahat, bagay, at ginagawang tibak ang tubig, na tumatagos sa libu-libong milya. Ningbuan na tumitingin sa Aaron na may isang mausisa na sanggol tulad ng, hindi makakatulong sa isang maliit na mapagmataas na paliwanag. Ang Shenyanzo ay ang kayamanan ng earthquake school ng kanilang palasyo sa Baguio. Ito ay hindi lamang makapagpapaningning sa mga kababaihan ng palasyo ng yelo, ngunit mayroon ding tungkulin ng pag-atake at pagtatanggol sa isang tiyak na lawak. Bagaman ang mga ito ay inaasahan ng Aaron, pagkatapos ng lahat, walang sekta ang kukuha ng Yangyan bilang kayamanan ng Zinpai, ngunit ang Shenyanzo ay lampas sa tansya ng Aaron. Dahil napakaliit nito, sino ang makakaisip ng isang maliit na butil na kasing laki ng isang salamin na marmol, na makapagpapalabas ng malalaking alon? Iyan ay kawili-wili. Aaron ngiti, sabihin ng isang gilid upang iabot ang Diyos yan butil sa kong ilang buwan. Dahan-daang itinulak ni Ningyu ang kamay ni Aaron at umiling ng may ngiti, ang Shenyanzo ay may tungkuling magpalusog sa kagandahan at mapanatili ang kabataan. Dahil ang pinuno ng alyansa ay may asawa, bakit hindi ito bawiin at basagin ang asawa ng pinuno ng alyansa? Paano ito mangyayari? Ito ay ang kayamanan ng lindol na paaralan ng palasyo ng Baguio. Aaron isang leng. Ikaw at ako ay dating magkakampi, at ang pagliligtas sa akin at sa mga alagad ng buong palasyo mula sa panganib ay nagligtas sa ating buhay. Dapat ay binayaran na natin. Noong nakaraan, sinubukan ni Ningyu na subukan ang pinuno ng alyansa dahil lamang sa kanyang mga responsibilidad at mga obligasyon bilang pinuno ng unang palasyo. Ngayon ay kinumpirma niya na ang pinuno ng alyansa ay hindi masamang tao, kaya dapat ipahayag ni Ningyu ang kanyang isip. Ngumiti si Ningyu. Mainit ang puso ni Aaron. Bagamat hindi niya talaga kailangan si Shenyanzo, napakasaya pa rin ang ginawa ni Ningyu na gumanti sa kanya ng kabaitan. Oo, leader ng alyansa, ito rin ang aming intensyon. Kaya mong tanggapin. Sinong babae ang hindi mahilig sa kagandahan, gayon din ang asawa ng pinuno? Oo, bilang lalaki, kung mahal mo siya, ayaw mo bang maging masaya siya? At saka, napakaraming babae namin ang susunod sa iyo sa hinaharap. Kung ang asawa ng pinuno ay hindi maaaring manatili habang buhay na bata, mag-ingat ka na mamaya ay dukutin ka namin. Sa pagkakataong ito, nagtawanan at nagbibiroan ang isang grupo ng mga babaeng disipulo. Well, since you say so, hindi ko matatanggap, pero hindi ka ba natatakot na kainin ko ang guardian beads mo? Biro din ni Aaron. Aaron ay handang tanggapin ito pansamantala. Sa katunayan, sa tingin niya ay makatwiran ang mga sinasabi nila. Hindi niya magugustuhan ang edad ni Ivory, at ituturing pa nga ang edad nito bilang saksi ng pagmamahalan ng isa't isa. Para sa Aaron, ito ay matamis. Gayunpaman, handa siyang gawin ang makapagpapasaya kay Ivory. Bahagyang ngumiti si Ningyu at naniniwala sa karakter ni Aaron kung maaari niyang ipahiram sa kanya si Shenyanzo. Kung tutuusin, masasabi niya sa sarili niya ang pagkakakilanlan ng isang misteryosong lalaki. Ano ang paniniwalaan niya na hindi niya mapaniwalaan? Ngunit hindi man lang mapanaginipan ni Ningyu na ang bibig ng uwak ng Aaron ay naging propesya. Talagang hindi ito nakabangon. Pagbaba niya mula sa palasyo ng yelo, hindi mo ari ni Fumang ang sasabihin. Ang lahat ng miyembro ng alyansa, si Jiang Hobei Xiaosheng, ay pansamantalang isasaayos sa gilid ng burol ng palasyo ng yelo.
Hindi nila guguluhin ang palasyo ng yelo, bagkus hahayaan din nilang pansamantalang magpahinga ang mga miyembro ng alyansa. Magsasanay si Fu Mang mamaya, ngunit bago iyon, bababa siya ng bundok kasama si Han Sunny upang bumili ng isang bagay. Hindi alam ni Aaron na ang maliit na Shenyanzo sa kanyang mga braso sa oras na ito ay inilagay sa space ring na may 5 elementong bato, at ang maliit na Shenyanzo ay dahan-daang nakikipag-ugnayan sa 5 elementong bato. Pagkatapos ay dahan-dahan nilang sinubukan at pinaghalo sa isa't isa. Sa wakas, ang Diyos na si Yanzo ay nagiging tubig at dahan-daang pumapasok sa 5 elementong bato ng Diyos, at ang 5 elementong bato ng Diyos, na natatakpan ng tubig, ay dahan-daang sumisipsip ng tubig mula sa mga perlas ng mukha ng Diyos, at sa isang ikalimang bahagi nito, nagsisimula rin itong magkaroon ng mapusyaw na kulay ng tubig, bumalik sa Qinglong City. Pagdating niya sa gate ng lungsod, huminto si Aaron at tumingala, sa dingding, masunor ang isinuot ni Fuya ang kanyang salawal sa kanyang ulo, at ipinikit ang kanyang mga mata at sumigaw, "Ako si Superman! Ako si Superman!" Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.